Magandang hapon, bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita. Mariing nilinaw ng Malacanang ang paninindigan kontra korupsyon. Ito'y matapos ang mga naging pahayag ng dating mambabatas na si Zaldico kaugnay sa maanumalyang flood control scandal. Anila wala itong basihan at pawang hearsay lang o propaganda laban sa pamahalaan. Huwag din anila nating kalimutan na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-expose ng katiwalian tungkol sa issue. Hinimok din nila si Ko na bumalik ng bansa at patunayan ang mga paratang na ibinabato sa pamahalaan at sa Pangulo. Si Eugene Fernandez, una sa balita. Agad na sinagot at pinasinungalingan ng Malacanang ang mabigat na paratang ni dating Ako Bicol Representative Zaldico patungkol sa korupsyon sa flood control project. Sa inilabas kasing video statement ni Ko, idinawit niya ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. at dating House Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez na umano'y nag-utos na maglagay ng 100 billion peso insertion sa DPWH budget sa pamamagitan ng BICAM. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, ang mga pahayag ni Ko ay pawang mga alegasyon lamang at walang basehan. These wild accusations are completely without basis in fact. All the charges leveled against the President are pure hearsay. Let us not forget President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies. Nagbigay din ng pahayag si Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman tungkol sa issue. Matapos banggitin na siya ang tumawag kay Ko patungkol sa 100 billion peso insertion. Pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Sabi rin ni Castro, nagagawa ito ni Ko dahil sa lumiliit na ang mundo niya at para iabsuelto ang sarili sa issue. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima. Binigyan din ni Castro na ayon sa Pangulo ay hindi nito ididignify ang mga pahayag ni Ko. Ayon sa Pangulo, he won't dignify Zaldico's allegations. Ang mga binitawan ni Zaldico ay isang kasinungalingan. Propaganda. Mas lumalaki ang kasalanan ni Zaldico sa bayan. Kaya naman hinahamon nila na bumalik na si Ko sa Pilipinas upang patunayan ang lahat ng kanyang alegasyon tungkol sa issue. Para sa balitang totoo at laging bago, Eugene Fernandez ng IBC para sa Alauna sa Balita ng Congress TV.